Ang pagtubos at ang 80 taong tala. Tahimik na binabaligtad ng Tsina ang sitwasyon sa pandaigdigang entablado. Mayroong isang lugar na hindi malinaw na nalutas sa ilalim ng batas o pandaigdigang kasunduan. Ito ay isang isyu na sa loob ng 80 taon ay walang sinumang tumayo upang umako ng responsibilidad. Pagkatapos magtapos ang digmaan noong 1945, sinakop ng isang dakilang kapangyarihan ang mga isla na nagdulot ng pagkalat ng maraming tao. Gayunpaman, 10,000 Pilipino doon ang naiwan. Nang walang anumang paliwanag, ang isyung ito ay nalimutan sa loob ng 80 taon. Hindi lamang ito isyu ng teritoryo, ito ay isang kwento ng pagtatanong tungkol sa halaga ng pag-abandona sa tao. Kamakailan, nang muling mabanggit ang pangalan ng lugar na iyon, nanatiling tahimik ang isang dakilang kapangyarihan habang ang Tsina naman ay gumawa ng hindi inaasahang mga hakbang ng pag-alo. At sa sentro ng pangyayari ay lumabas ang isang bansa na pinaka-hindi mahuhulaan, ang Pilipinas. Bakit muling binuhay ng Pilipinas ang isyung ito? At bakit ang ilang mga bansa ay natatakot sa sandaling ilabas sa liwanag ang kuwentong ito, iish? Itinulak ni Chairman Lee ang folder ng mga dokumento patungo sa akin. Nang makita ko ang numerong iyon, napahawak ako sa hininga. Ito ay isang kahilingan mula sa European Union EU na isuko ang 70% ng karapatan sa pagmimina ng langis at gas sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Hindi ito negosasyon, kundi isang anunsyo ng pag-angkin. Hindi natin maibibigay sa kanila ang silangang Asya. Ang mababang boses ni Chairman Lee ay nagpabigat sa hangin sa silid. Dahan-dahan akong nag-angat ng mukha, nakaharap sa kanya. Ang kanyang tingin ay matalim na parang talim. Kaya't kanino ninyo ito ibibigay? Isang katahimikan ang bumalot. Pagkatapos ay nagsalita siya. Sa isang bansa na may utang tayo. Ako si Wang Donghai, pangalawang ministro ng ugnayang panlabas ng Tsina na namamahala sa estratehiya ng enerhiya sa kanlurang dagat ng Pilipinas at nanilbihan sa posisyong ito sa loob ng 23 taon. Ako ang humawak ng mga isyu na may kaugnayan sa mga isla, mga pinag-aagawang lugar. Naniniwala ako na wala akong hindi alam. Hanggang 2:70 ng umaga noon, nang magring ang telepono, naramdaman kong may malaking problema. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinatawag ako sa Zhongnanhai bandang 2 ng umaga. Pagpasok ko sa sasakyan, kinuha ng bodyguard ang telepono ko at nagsalita sa matigas na tono. Mga alituntunin ng seguridad. Hindi nagsalita ang driver at nagpatuloy sa pagmamaneho sa mga kalye ng Beijing sa hating gabi. Tumingin ako sa labas sa mga tahimik na kalye at ang aking isip ay labis na naguguluhan. Nagsara na ang European market at nagpapatuloy pa rin ang digmaan. Alam ng lahat na ang gas sa kanlurang dagat ng Pilipinas, ang huling lifeline ng Tsina, ngunit kumilos ang European Union sa sandaling ito. Nang tumayo ako sa harap ng pinto ng opisina, malinaw na iba ang hangin. Doble ang dami ng mga bodyguard kaysa karaniwan kahit ang sekretarya ay yumuko lamang sa akin ng tahimik. Ang 23 taon ng karanasan ang nagsabi sa akin, ang katahimikan na ito ay maaari lamang maging isa sa dalawang bagay. May digmaang sasabog o magigiba ang imperyo. Bumukas ang pinto at nakaupo si Chairman Lee sa likod ng kanyang mesa. Sa harap niya ay isang folder ng mga dokumento na may pulang selyo ng punong kawanihan ng Europa na malinaw pa ring nakatatak. Basahin mo, sabi niya. Kinuha ko ang dokumento at ang pamagat ay nagpatigil sa aking puso. Kahilingan na isuko ang karapatan sa pagpapatakbo ng proyekto ng enerhiya sa kanlurang dagat ng Pilipinas sa pinakamahabang panahon. Ang mga kondisyon ay mas mahigpit. Bukod sa 70% ng kita, kailangan ding isuko ang karapatan sa pagpapatakbo ng daungan at ang karapatan sa pag-apruba ng tauhan at malinaw pa ngang nakasaad na aalisin ang karapatan sa pagbeto ng panig Tsina. Hindi ito kooperasyon, kundi pagsasanib ekonomiya. Ano ang palagay mo? Tahimik na tanong ni Chairman Lee. Inilapag ko ang dokumento at sumagot, hindi ito teksto ng negosasyon. Kaya't ano? Isang ultimatum. Tumango si Chairman Lee at tumingin sa labas ng bintana. Hinaharangan tayo ng Europa, gusto nila tayong lunukin. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit umaalingaw-ngaw ng mabigat sa silid. Kung mawawala ang silangang Asya, matatapos ang Tsina. Wala akong magawa kundi manatiling tahimik, iyon ay isang malinaw na katotohanan. Kaya't mayroon ba kayong alternatibong solusyon? Maingat kong tanong. Tumingin si Chairman Lee ng diretso sa akin.
Ang kanyang mga mata ay matalim na parang bakal. Ang alternatibong solusyon ay ibigay ito sa isang bansa na may utang tayo. Natigilan ako. Kanino may utang ang Tsina? Binuksan ni Chairman Lee ang drawer. Kinuha ang isang lumang folder na may nakasulat na isang petsa lamang sa pabalat. 1945 ukol sa Pulo ng Kalayaan. Habang binubuksan niya ang folder, sinabi niya, "Nang kinuha natin, 43 tao ang naiwan. Mga Pilipino? Oo. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Untong taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng isang makasaysayang pangyayari, isang malaking bilang ng mga Pilipino ang naiwan sa mga isla o lugar sa baybayin sa ilalim ng ating kontrol. Sila ay nalimutan. Hindi dumating ang mga sasakyang dagat upang sunduin sila. Naiwan sila sa lupain na iyon sa loob ng 80 taon. Nandyan pa rin ba ang mga taong iyon? Mga 30 tao pa rin. Sagot ni Chairman Lee habang isinasara ang folder. Pareho tayong at ang ating mga nauna ay hindi nag-alaga sa kanila. Bakit naging utang iyon? Utang ng kasaysayan. Tumingin siya ng diretso sa akin at sinabi, "Donghai, ang utang ay tiyak na dapat bayaran." Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung ano ang gustong gawin ni Chairman Lee. Ang Pilipinas? Oo. Ngunit ang Pilipinas ay kasosyo ng mga kapangyarihang kanluranin. Alam ko. Hindi mananahimik ang European Union. Alam ko rin. Bahagyang ngumiti si Chairman Lee. Isang ekspresyon na hindi ko pa nakita. Kaya't ikaw ang pupunta. Napahawak ako sa hininga. Saan po? Singapore, kailangan ng isang neutral na lugar. Inabot sa akin ni Chairman Lee ang isang piraso ng papel na may nakasulat na isang pangalan. Maria Elena Santos. Sino ito? Isang eksperto sa internasyonal na pagtatasa ng enerhiya. Aktibo rin siya sa ilalim ng pangalang Elena. Mahalaga ba iyon? Muling binuksan ni Chairman Lee ang folder. Kinuha ang isang lumang itim at puting larawan. Sa larawan ay ilang tao ang nakatayo sa harap ng isang bahay sa baybayin sa Pulo ng Kalayaan. Nakatingin sila sa kamera na parang naghihintay ng isang sasakyang dagat. Isa sa kanila ang kanyang lolo't lola. Tinitigan ko ang larawan. Ang mga mukha 80 taon na ang nakalipas. Ang mga taong naghintay ng isang sasakyang dagat na hindi kailanman dumating. Hindi ito diplomasiya, tahimik kong sinabi. Kaya't ano? Ang pagtubos? Tumango si Chairman Lee. Tama. Ngunit hindi ba ganoon naman talaga ang diplomasiya? Tumayo siya at sinabi, makipag-ugnayan sa kanya sa loob ng isang linggo. Isang utos, isang pakiusap. Tiningnan ko ang dokumento sa mesa, ang kahilingan ng 70% ng European Union at ang 1945 na folder ukol sa Pulo ng Kalayaan. 2 numero at kasaysayan ang nagtagpo sa isang kakaibang paraan. Mayroon bang garantiya na magiging matagumpay ito? Binuksan ni Chairman Lee ang pinto. Suminag ang liwanag ng pasilyo. Walang garantiya, ngunit may pagpipilian. Lumingon siya at sinabi, lumuhod sa harap ng European Union o bayaran ang utang 80 taon na ang nakalipas. Yumuko ako, nang malalim, pupunta ako sa Singapore. Nagsara ang pinto. Ako na lang mag-isa ang nakatingin sa labas ng bintana. Dahan-dahang lumiliwanag ang gabi ng Beijing at sa kauna-unahang pagkakataon, seryoso akong nag-isip tungkol sa pangalang Pilipinas. Bakit tinawag ang bansang iyon sa entablado sa sandaling ito? Bakit ang mga taong inabandona o 10 taon na ang nakalipas ay naging huling alas ng Tsina? Hindi ko pa rin lubos na naiintindihan. Ngunit may isang bagay na sigurado, ang larong ito ay hindi magtatapos sa mga numero kundi sa kasaysayan. Bago ako sumakay ng eroplano patungong Singapore, muli kong binuksan ang mga dokumento na may kaugnayan sa Pulo ng Kalayaan. Sa loob ng 23 taon bilang isang diplomat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinuri ko ang mga nakaraang tala ng ganito kalalim. Ang diplomasiya ay ang trabaho ng pagdisenyo ng hinaharap. Gayunpaman, sa sandaling ito, hinahalukay ko ang nakaraan, 180 taon na ang nakalipas. Agosto 15, 1945, nagtapos ang isang malaking digmaan. Maraming Pilipino ang ibinalik sa kanilang bayan, ngunit 43 tao na pinilit na magtrabaho o manirahan sa mga isla ang naiwan. Hindi dumating ang mga sasakyang dagat at sa loob ng 80 taon, mga 30 tao pa rin ang nabubuhay doon. Inulit ko ang salita ni Chairman Lee. Ang Pilipinas ay isang bansa na walang ambisyon sa teritoryo, ngunit isang bansa na hindi nakakalimot sa alaala. Isang tumpak na pagtatasa,
Hindi naghahangad ang Pilipinas na palawakin ang teritoryo tulad ng ilang dakilang kapangyarihan, ngunit ito ay isang bansa na hindi nakakalimot sa sakit. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ng China ang Pilipinas. Iba naman ang European Union. Hinanap nila ang kontrol sa ekonomiya. Ang numerong 70% ang nagpatunay niyan. Mas komplikado ang Pilipinas. Sa mga kaugnay na kasunduan, ang pagmamay-ari ng ilang lugar ay hindi pa rin natukoy. Hindi itinatapon ng Pilipinas ang impormasyong iyon. Gayunpaman, ang isang bansa na nag-abandona sa sarili nitong mamamayan noong 1945,1974, mayroon pa bang sapat na kapani-paniwala upang bawiin ang teritoryo ngayon? Sinuri ko muli ang pangalang Maria Elena Santos, isang internasyonal na analista ng enerhiya na nakabase sa Singapore. Sa labas ay isang neutral na eksperto, ngunit ang katotohanan na ang kanyang lolo't lola ay mga Pilipinong naiwan sa pulo ng kalayaan ay nagbago sa lahat. Ang punto ng pagtatagpo ng personal na alaala at pambansang estratehiya, iyon ang pinakaubod ng larong ito. Nang dumating ako sa Changi Airport, gabi na, hindi ako pumunta sa hotel kundi sa sangay ng embahada ng China upang maghanda para sa kauna-unahang pakikipag-ugnayan kay Maria Elena Santos. Isang impormal na pagpupulong, hindi sa pamamagitan ng opisyal na diplomatikong channel, iyan ang gusto ni Chairman Lee. Kinagabihan, nakipagkita ako sa kanya sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng ilog. Si Maria Elena Santos ay mukhang mas kalmado kaysa inaasahan ko at tila alam niya na ako ang pangalawang ministro ng ugnayang panlabas ng China. Pangalawang ministro, Wang, may kailangan ba kayong makipagkita sa akin? Nauna siyang nagtanong. Inilapag ko ang tasa ng kape at dahan-dahang nagsalita. Naparito ako upang pag-usapan ang tungkol sa pulo ng kalayaan. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pulo ng kalayaan? Opo. Lalo na pagkatapos ng 1945-1974, isang katahimikan ang bumalot. Uminom siya ng kape at tumingin sa labas ng bintana. Ang isang diplomat ay nagbanggit ng kwento, 80 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, kumokonekta ito sa kasalukuyan. Tama, kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag. Iyon ang listahan ng mga Pilipinong mamamayan na naiwan na inihanda noong 1945,1974. 43 pangalan. At kasama rito ang pangalan ng inyong lolo. Maaari ba ninyong tingnan ito? Kinuha ni Maria Elena Santos ang folder at dahan-dahang binaligtad ang bawat pahina. Huminto ang kanyang kamay sa isang sandali. Alam ko kung ano ang nakasulat sa pahinang iyon. Jose Van Hoan, pangalang Pilipino, Chinese-Filipino, para sa orihinal na pangalan ni Lolo, ang pangalan ng aking lolo. Lumakas ang kanyang boses. Tama, ito ang listahan na inihanda noong kinuha natin ang lugar na iyon. Bakit ngayon ninyo ito ipinapakita sa akin? Bahagya akong nag-alinlangan. Hindi dapat magpakita ng emosyon ng isang diplomat, ngunit sa sandaling ito, nagpasya akong maging tapat. Dahil gusto ng China na humingi ng tawad. Humihingi ng tawad? Nag-angat siya ng ulo at tumingin ng diretso sa akin. Pareho tayong at ang ating mga nauna ay hindi nagprotekta sa mga taong iyon ng maayos, inabandona namin sila sa loob ng 8 taon. Iyon ang aming utang. Isinara ni Maria Elena Santos ang folder. Pangalawang ministro, ang paghingi ng tawad ng isang diplomat ay nangangahulugan na may isang panukala na susunod, tama ba? Isang matalim na obserbasyon. Tumango ako. Gusto naming makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas. Ipanunukala namin ang karapatan sa pagmimina, ang karapatan sa pagpapatakbo ng daungan at ang pagtatatag ng isang espesyal na autonomong rehiyon ng Pilipinas sa katimugang lugar. Paano naman ang European Union? Lumalampas na sa hangganan ng European Union. Ang 70% na kahilingan ay hindi kooperasyon kundi pag-angkin. At ang Pilipinas, sandali akong nanahimik. Nawalan ng karapatan ang Pilipinas noong 1945,1974. Tahimik na sabi ni Maria Elena Santos at tumingin sa labas ng bintana. Namatay ang lolo ko habang naghihintay ng sasakyang dagat. Noong 1953, sa daungan na iyon, naniniwala pa rin siya na makakabalik siya sa Pilipinas. Ang kanyang boses ay walang galit kundi kalungkutan. Sa pagkakataong ito ay mag-iiba, sabi ko. Paano mag-iiba? Sa pagkakataong ito, hindi kami magpapadala ng sasakyang dagat upang sunduin. Papalitan namin ang may-ari ng lupain. Tumingin ng diretso si Maria Elena Santos sa akin.
Talaga bang magagawa iyan ng China? Direktang inutusan ni Chairman Lee. Bakit ngayon? Sumagot ako ng tapat. Dahil walang maraming alas ang China na mapagpipilian, ngunit hindi iyon ang lahat. Ang utang o lamang taon na ang nakalipas ay maaga o huli ay dapat bayaran. Muli niyang binuksan ang folder, ang pahina na nakasulat ang pangalan ng kanyang lolo. Ang listahang ito, maaari ba ninyong ibigay sa gobyerno ng Pilipinas? Nakahanda ako para diyan. Kung gayon, mangako kayo sa akin ng isang bagay. Ano? Sa pagkakataong ito, tiyak na darating ang sasakyang dagat, hindi bilang simbolo, kundi bilang katotohanan. Tumango ako. Nangangako ako. Tumayo si Maria Elena Santos. Inilagay ang folder sa kanyang bag. Makikipag-ugnayan ako sa gobyerno ng Pilipinas. Ngunit pangalawang ministro, tandaan ninyo ang isang bagay. Ang Pilipinas ay hindi isang madaling bansa, ito ay isang bansa na hindi nakakalimot. Umalis siya sa coffee shop, iniwan akong mag-isa. Tahimik na umaagos ang ilog. Sa kauna-unahang pagkakataon, kumbinsido ako na nagsimula na ang larong ito at hindi na makakabalik. Hindi pa alam ng Pilipinas, ngunit malapit nang malaman ng European Union at ang mga taong inabandona 80 taon na ang nakalipas ay nagbabalik sa sentro ng kasaysayan. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, ang diplomasiya ay hindi pinapagana ng mga numero kundi ng alaala at ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi kasakiman kundi utang. Isang linggo pagkatapos ng kauna-unahang pagpupulong sa Singapore, ginawa ni Maria Elena Santos ang kanyang pangako. Nakipag-ugnayan sa gobyerno ng Pilipinas at nagsimula akong kumilos sa opisyal na channel, ngunit bago iyon, may isang bagay na tiyak na dapat gawin, ang pag-verify ng mga tala ng lubusan. Pagbalik sa Beijing, pumunta ako sa pambansang aklatan ng mga opisyal na dokumento kung saan nakaimbak ang lahat ng mga dokumento na may kaugnayan sa Pulo ng Kalayaan noong 1945-1974. Sa loob ng 23 taon bilang isang diplomat, hindi pa ako direktang nakapunta sa isang lugar na ganito. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Iyon ang sandali na ang nakaraan ay naging sandata. Ang pinuno ng Departamento ng Pag-iimbak, si Miss Chen Lihua, isang bihasang iskolar na lampas 60, ay tumango nang marinig ang aking kahilingan. Pangalawang ministro, ang isyu ng mga Pilipinong naiwan ay ang pinakakahiyahiyang bahagi ng ating kasaysayan. Tahimik niyang sabi, kumpleto ba ang mga dokumento? Tanong ko. Ang listahan na nakuha natin mula noong panahong iyon ay perpekto. 43 pangalan, bayan, katayuan sa paggawa, lahat ay nakatala. Nakakatawa. Inabandona namin ang mga tao, ngunit lubos naming pinanatili ang mga tala. Kinuha niya ang isang lumang kahon na puno ng mga dokumento na nagbago ang kulay sa paglipas ng panahon. Ito ba ang orihinal? Tanong ko. Opo. Ang huling tala ay inihanda bago kinuha ng ating hukbo ang lugar noong 1974 o isang angkop na petsa. Naimbak na sila rito hanggang ngayon. Dahan-dahan kong binuksan ang listahan. Ang bawat pahina ay mga pangalan ng tao. Sa tabi ay edad at bayan, Jose de la Cruz, Maria Lim, Pedro Santos. Ang mga pangalan ay patuloy na humahaba. Bakit hindi nakabalik ang mga taong ito? Tanong ko. At bumuntong hininga si Miss Lihua. Dahil sa pangangailangan sa paggawa sa mahirap na panahon pagkatapos noon. At pagkatapos ay lumipas ang oras, sila ay nalimutan lang. Nalimutan? Oo. Nagsimula ang Cold War at ang mga Pilipinong naiwan ay naipit sa gitna ng unos. Walang sinumang tumayo upang umako ng responsibilidad. Isinara ko ang listahan. Kung ipapakita ang dokumentong ito, ano ang mangyayari? Tumingin ng diretso si Miss Lihua sa akin. Hindi ito matatanggihan ng Pilipinas. Ito ay isang opisyal na dokumento na sila mismo ang naghanda. Maaari bang kumuha ng kopya? Nakahanda na. Inabot niya sa akin ang isang tumpok ng mga dokumento na kumpleto na ang digitalization. Gamitin anumang oras kung kailangan. Kinuha ko ang mga dokumento. Ito ang katibayan ng 80 taon ng kasaysayan at sa parehong oras ay isang akusasyon na ipinadala sa Pilipinas. Pagbalik ko sa Singapore, naghihintay na si Maria Elena Santos kasama ang isang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, si Eduardo Ed Reyes, Chief of National Security. Siya ay mukhang mga 50 taong gulang, tahimik ngunit matalim ang mga mata. Pangalawang Ministro Wang, maligayang pagdating. Inabot ni Mr. Reyes ang kanyang kamay, isang karangalan para sa akin. Chief, umupo kami sa conference room sa Embahada ng China
at inilatag ko sa mesa ang kopya ng listahan na inihanda ko. Agosto 1945-1974, ang huling listahan ng mga Pilipinong manggagawa na inihanda ng isang administratibong unit noong panahong iyon. Kinuha ni Mr. Reyes ang listahan at dahan-dahang binaligtad ang bawat pahina. Unti-unting tumigas ang kanyang ekspresyon. Napakaraming pangalan, 43 katao, sagot ko. Tahimik na, sabi ni Maria Elena Santos. 30 katao sa kanila ay naninirahan pa rin sa mga lugar na iyon. Tumingin si Mr. Reyes. Bakit ipinapakita ng Tsina ang dokumentong ito sa sandaling ito? Bahagya akong nag-alinlangan. Karaniwan ay itinatago ng mga diplomat ang tunay na dahilan, ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya akong maging tapat. May dalawang dahilan. Una, ang European Union ay naghahanap ng pag-angkin sa ekonomiya ng kanlurang dagat ng Pilipinas. Pangalawa, gusto ng Tsina na bayaran ang utang 80 taon na ang nakalipas. Pakiramdam ko ay baligtad ang pagkakasunod-sunod, malamig na sabi ni Mr. Reyes. Tama, ngunit pareho ang resulta. Gusto naming makipagtulungan sa Pilipinas. Inilapag ni Mr. Reyes ang listahan. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Karapatan sa pagmimina sa katimugang lugar, karapatan sa pagpapatakbo ng daungan, at ang pagtatatag ng isang espesyal na autonomong rehiyon ng Pilipinas. Bilang kapalit, magbibigay ang Pilipinas ng pamumuhunan at teknolohiya at titiyakin ang karapatan sa malayang pagpipilian sa pagbabalik sa bayan o paninirahan para sa mga Pilipino doon. Ang Pilipinas? Dahan-dahan kong sinagot. Inabandona ng Pilipinas ang mga taong iyon noong 1945-1974. Wala na silang moral na karapatan sa lupain na ito. Tumingin si Mr. Reyes kay Maria Elena Santos. Elena, ano ang palagay mo? Hinawakan ni Maria Elena Santos ang listahan at sinabi, namatay ang lolo ko habang naghihintay ng sasakyang dagat. Noong 1953 sa daungan na iyon, nanginginig ang kanyang boses. Hindi dumating ang sasakyang dagat hanggang sa huling sandali, hindi niya naapakan ang lupain ng Pilipinas. Kung gayon, tahimik na tanong ni Mr. Reyes. Sa pagkakataong ito, hindi magpapadala ng sasakyang dagat upang sunduin kundi babawiin ang lupain. Tumingin si Maria Elena Santos. Chief, seryoso ang Tsina. Tumingin ng diretso si Mr. Reyes sa akin. Pangalawang ministro, kailangan ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Sa pagkakataong ito, talagang darating ba ang sasakyang dagat? Tumango ako. Tiyak na darating. At iyon ay ang Philippine Coast Guard. Direktang papasok ang Philippine Navy sa daungan. Hindi mananahimik ang European Union. Lumalampas na sila sa hangganan. Mayroon tayong ebidensya. Pilipinas. Bahagya akong huminto. Nawalan ng karapatan ang Pilipinas 80 taon na ang nakalipas. Ang listahan na ito na inihanda nila ay ang ebidensya. Tumayo si Mr. Reyes. Mag-uulat ako sa Manila, ngunit mangako kayo sa akin ng isang bagay. Ano? Ang mga Pilipino na iyon ay dapat ang sentro. Hindi sila dapat maging paksa ng transaksyon sa pagitan ng Tsina at Pilipinas, kundi dapat sila ang sentro ng desisyon. Yumuko ako ng malalim. Nangangako ako. Habang inilalagay ni Mr. Reyes ang listahan sa kanyang bag, sinabi niya, Pangalawang Ministro Wang, ang dokumentong ito ay hindi lamang isang listahan. Alam ko na ito ay isang akusasyon na ipinadala sa Pilipinas. Tumango ako. Iyan ang dahilan kung bakit namin ito inilabas ngayon. Natapos ang pagpupulong, naglakad ako ng mag-isa sa tabi ng ilog. Ang 43 pangalan sa listahan ay patuloy na umiikot sa aking isip. Hindi sila numero, sila ay tao, mga taong inabandona sa loob ng 10 taon. Sa kauna-unahang pagkakataon noong araw na iyon, kumbinsido ako na ang diplomasiya ay hindi pinapagana ng mga numero kundi ng mga pangalan. At ang pinakamalakas na sandata ay hindi hukbo kundi mga tala. Isang linggo pagkatapos ng pagpupulong sa Singapore, nakatanggap ako ng unang senyales sa Beijing. Ang impormasyon ay nagsasabi na nagsimula ng kumilos ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Hindi pa nila alam ang tungkol sa pag-airal ng listahan, ngunit tila nakuha nila ang impormasyon tungkol sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Tsina at Pilipinas. Ang reaksyon ng Manila ay mas mabilis kaysa inaasahan. Ayon sa aming impormasyon ng katalinuhan, ang gabinete ng Pilipinas ay nagpulong ng madalian at si Eduardo Ed Reyes, Chief of National Security, ay nagulat ng madalian. Binasa ko ang kopya ng ulat na iyon.
Ang pagkatarantang ng Pilipinas ay mararamdaman sa bawat salita. Kinumpirma ang operasyon ng Philippine Non-Governmental Investigation Delegation sa katimugang lugar, kasama ang opisyal ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng China. Hindi malinaw ang layunin, maikli ang ulat, ngunit malaki ang takot na nakatago sa likod. Sa sandaling lumabas ng magkasama ang dalawang salita, pulo ng kalayaan at Pilipinas, tiyak na naalala ng Pilipinas ang alaala 80 taon na ang nakalipas. Nagulat ako kay Chairman Lee. Sir, nagsimula ng kumilos ang Pilipinas. Tulad ng inaasahan, kalmado ang boses ni Chairman Lee. Ano ang sinabi nila? Wala pa ring opisyal na pagtutol, ngunit pinapalakas nila ang pagkolekta ng impormasyon, tila hindi pa nila alam ang tungkol sa listahan. Oo, ngunit malapit na nilang malaman. Tumingin si Chairman Lee sa labas ng bintana at sinabi, alam mo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ng Pilipinas? Pag-aaway sa teritoryo? Hindi. Umiling si Chairman Lee. Ang nakaraan, lalo na ang nakaraan na hindi matatanggihan. Lubos na tama ang kanyang sinabi. Ang Pilipinas ay humarap sa atin tungkol sa isyu ng soberanya sa loob ng maraming dekada. Iyan ay isang labanan ayon sa lohika ng teritoryo. Ngunit ang isyu ng mga Pilipinong naiwan ay iba. Ito ay isang isyu ng konsensya, hindi batas, at iyon ang pinakamahina na punto ng Pilipinas. Pagkalipas ng ilang araw, naging mas konkreto ang mga hakbang ng Manila. Dumating ang balita, ipinatawag ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas ang embahador ng China at opisyal na nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa operasyon ng Pilipinas sa katimugang lugar. Sumagot ang ating embahador na ito ay palitan lamang na hindi pampubliko ngunit hindi maniniwala ang Pilipinas. Nakatanggap ako ng isang bahagi ng audio recording ng pagpupulong ng gabinete sa Manila mula sa isang hindi opisyal na mapagkukunan at nakakagulat ang nilalaman. Ang Pulo ng Kalayaan ay isang lugar na may soberanya na hindi pa natukoy sa ilalim ng internasyonal na kasunduan. Walang legal na dahilan ang Pilipinas upang makialam. Ang salita ng isang legal na opisyal ng kagawaran ng ugnayang panlabas. Pagkatapos ay tinutulan ito ni Chief Reyes. Iba ang legal na dahilan at moral na dahilan. Ang problema ay ang mga taong inabandona natin noong 1945,974. Ang buong silid ng pagpupulong ay nalunod sa katahimikan. Maingat na nagtanong ang isang tao, ilan ang naiwan noong panahong iyon? Tumpak na tinatayang 43 tao, muling katahimikan, at nagtanong ang Assistant Prime Minister, nandyan pa rin ba ang mga taong iyon? Ang ilan ay namatay. Ang ilan ay nakabalik na sa bayan, ngunit isang malaking bilang ay naninirahan pa rin. Binasa ko ang recording at naunawaan ko ang mahirap na sitwasyon ng Pilipinas. Maaari silang humingi ng teritoryo, ngunit hindi nila kayang bigyang katwiran ang nakaraang pag-abandona sa tao. Alam din ng Pilipinas na kayang tiisin ng batas ang oras, ngunit hindi ang kasalanan. Pagkalipas ng isang linggo, inilabas ng Pilipinas ang isang opisyal na pahayag. Ang Pulo ng Kalayaan ay ang makasaysayang teritoryo ng Pilipinas at kasalukuyan pa ring nasa kalagayan na hindi natukoy sa ilalim ng internasyonal na kasunduan. Ang unilateral na interbensyon ng ikatlong partido ay maaaring lumabag sa internasyonal na batas. Binasa ko ang pahayag at ngumiti ng bahagya. Ang Pilipinas ay nagsasalita pa rin tungkol sa teritoryo habang ang mahalaga ay ang tao. Ang 43 pangalan sa listahan na sila mismo ang naghanda ay hindi maaaring burahin ng anumang internasyonal na batas. Nang dumating ako upang magulat kay Chairman Lee, nabasa na niya ang pahayag ng Pilipinas. Soberanya na hindi natukoy? Bulong niya. Tila naniniwala pa rin ang Pilipinas na may karapatan silang magmay-ari ng teritoryo. Sa legal na aspeto, maaari silang humiling, sabi ko. Ngunit sa moral na aspeto, tumingin sa akin si Chairman Lee. Wala, tama. Isinara ni Chairman Lee ang dokumento. Oras na upang ilabas ang listahan. Kailan po? Sa Sanya Hainan International Economic Forum, kung saan nakatingin ang buong mundo. Napahawak ako sa hininga. Ang forum na ito, ang pinakamalaking internasyonal na kaganapan sa kanlurang dagat ng Pilipinas. Ang pag-aanunsyo ng listahan doon ay walang pinagkaiba sa pagpahiya sa publiko sa Pilipinas. Magiging marahas ang reaksyon ng Pilipinas, sabi ko. Hayaan mo silang mag-react. Tumingin si Chairman Lee sa labas ng bintana. Dapat malaman ng mundo kung ano ang ginawa nila. 80 taon na ang nakalipas. Tumango ako. Kung minsan,
ay tinatawag itong digmaan na walang baril at sa digmaang ito, ang pinakamatalim na sandata ay ang listahan na inihanda mismo ng Pilipinas 80 taon na ang nakalipas. Ang ulat mula sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing ay nagsabi na pagkatapos ng pagpupulong, nag-iisa si Chief Reyes na naghanap ng mga lumang folder. Mga dokumento na may kaugnayan sa pag-alis mula sa Pulo ng Kalayaan. Noong 1974, natagpuan niya ang listahan ng mga Pilipinong mamamayan at kinumpirma ang numerong 43. Noong gabing iyon, nagulat ng madalian si Mr. Reyes sa kanyang nakatataas, may ebidensya na hindi pabor sa atin na umiiral. Kung ito ay ilalabas, huminto ang ulat doon. Ngunit huli na ang lahat. Ang listahan ay naibigay na sa gobyerno ng Pilipinas at nakumpleto na ng Tsina ang paghahanda para sa pag-aanunsyo. Wala ng oras ang Pilipinas upang magbigay ng katwiran. Nagbook ako ng flight patungong Hainan at naisip, 80 taon na ang nakalipas, inabandona ng Pilipinas ang mga tao at pinanatili ang mga tala. At ang mga tala na iyon ay ngayon ang nagiging ebidensya na nagpapatunay ng kanilang pagkakasala. Hindi kailanman nakakalimot ang kasaysayan. At ang pinakaperpektong ebidensya ng isang krimen ay ang tala na iniwan mismo ng may kasalanan. Malapit ng matanto ng Pilipinas iyan. 2 linggo bago ang forum, pumunta ako sa katimugang lugar. Sa loob ng 33 taon bilang isang diplomat, ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang pumunta ako sa mga isla. Kahit na nakita ko na sa mapa ng hindi mabilang na beses, ang pagtapak sa lupain na iyon ay may ibang kahulugan. Nang lumapag ako sa airport, napakalamig ng hangin. Kahit na Mayo, matalim pa rin ang hangin. Ang lokal na opisyal na si Lee Song ang sumalubong sa akin. Ang kanyang boses ay maingat mula sa simula. Pangalawang Ministro Wang, hindi magiging madaling harapin ang komunidad ng Pilipino. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Inabandona sila sa loob ng 80 taon. Pareho tayong at ang ating mga nauna, walang sinumang nag-alaga sa kanila ng maayos. Ngayon, bumisita ang isang opisyal ng gobyerno. Iniwan niya ang kanyang pangungusap ng nakabinbin. Hindi sila nagtitiwala, mas malapit sa galit kaysa tiwala. Tumango ako. Natural na reaksyon lang. 80 taon walang sinumang naghanap sa kanila tapos biglang lumabas ang pangalawang ministro ng China. Madaling maintindihan ang pagdududa nila. Tumakbo ang sasakyan patungo sa komunidad ng Pilipino sa labas ng lugar ng lungsod. Iba ang tanawin nang dumating kami kaysa inaasahan. Sa gitna ng mga lumang gusali, nakita ko ang mga karatula sa wikang Tagalog at mula sa kung saan ay may naririnig na musikang Pilipino. Kahit na 80 taon na ang lumipas, namumuhay pa rin sila bilang mga Pilipino. Umakyat ako sa hagdan ng gusali ng Filipino Community Association, kumatok sa pinto ng opisina ng chairman, isang mababang boses ang sumagot. Pasok. Si Jose Pepe Cruz, ang chairman ng asosasyon, ay mukhang mga 70 taong gulang. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot at kalungkutan na nagsasabi tungkol sa bigat ng 80 taon. Tiningnan niya ako at dahan-dahang tumayo ngunit hindi nakipagkamay. Wang Donghai, pangalawang ministro ng ugnayang panlabas ng Tsina, nauna akong nagpakilala. Alam ko, maikling sagot ni Mr. Cruz. Pakiupo. Umupo ako sa upuan. Dahan-dahan din siyang umupo sa kanyang lugar. Ang katahimikan ay humaba. Tahimik niya akong tiningnan at hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Ano ang kailangan? Nauna si Mr. Cruz na nagsalita. Gusto naming lutasin ang isyu ng mga Pilipino rito. Sagot ko. Pagkatapos ng 80 taon, ang kanyang boses ay may halong lamig. Alam namin na huli na ang lahat. Ngunit gusto naming magsimula ngayon. Kinuha ni Mr. Cruz ang isang lumang larawan sa mesa, isang itim at puting larawan ng isang mag-asawang bata at isang bata. Alam mo ba kung sino ang mga ito? Hindi ko alam, ang aking mga magulang. Kinuha noong 1944, nang dalhin kami ng inyong mga unit dito, inilapag niya ang larawan sa mesa. Namatay ang aking ama dahil sa paggawa sa minahan ng uling. Namatay ang aking ina habang naghihintay ng sasakyang dagat. Noong 1953, wala akong magawa kundi manahimik. Ano ang ginagawa ninyo noon? Ano ang ginagawa ng China? Lumakas ang boses ni Mr. Cruz. Walang ginagawa. Nakaipit kami rito sa loob ng 80 taon. Iniwan din ng bayan. Inabandona rin ng China. Humihingi ako ng tawad. Tahimik kong sinabi. Humihingi ng tawad? Malamig na tumawa si Mr. Cruz.
Maaari ba ng isang salita na iyon na burahin ang 80 taon? Hindi, umiling ako. Ngunit gusto naming ayusin ito mula ngayon. Paano? Kinuha ko ang folder mula sa aking bag. Listahan ng mga Pilipinong mamamayan na inihanda ng naunang unit noong 1945, 1974. Alam mo ba kung ano ito? Kinuha ni Mr. Cruz ang folder at dahan-dahang binuksan. Huminto ang kanyang kamay sa isang sandali nang binuklat ang pahina. Lumaki ang kanyang mga mata, nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Ito. Napatid ang kanyang boses. Tahimik kong sinabi, Agosto 1945,1974, ang huling listahan na inihanda. 133 pangalan, lahat ay nakatala. Tumingin si Mr. Cruz sa listahan. Itinuro ng kanyang daliri ang isang linya. Nakasulat ang isang pangalan, Jose de la Cruz, pangalan ng aking ama. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tila narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng isang bagay na naipon sa loob ng 80 taon. Nanginginig ang balikat ng lalaki at matagal siyang nakatingin sa listahan. Naghintay ako, hindi bilang isang diplomat kundi bilang isang tao. Pinanood ko ang kanyang kalungkutan. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahang nagangat si Mr. Cruz ng mukha. Namumula ang kanyang mga mata ngunit matatag ang kanyang boses. Ano ang gagawin ng China sa bagay na ito? Ibinigay namin sa gobyerno ng Pilipinas at plano naming ilabas sa Economic Forum sa Hainan. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay dapat umako ng responsibilidad, sagot ko. Inabandona nila ang mga tao at pinanatili ang mga tala. Ngayon na ang oras upang malaman ng mundo. Isinara ni Mr. Cruz ang listahan, kaya't ano ang dapat naming gawin? Tumayo sa panig ng China? Hindi, umiling ako. Gusto namin na pumili kayo. Maaari kayong makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas upang bumuo ng isang autonomong rehiyon o maaari kaming sumuporta kung gusto ninyong bumalik sa bayan. Ngunit hindi iyan desisyon ng China. Iyan ay desisyon na dapat ninyong gawin. Bakit biglang ganyan? Pagkatapos kaming abandonahin sa loob ng 80 taon, bahagya akong nag-alinlangan. Karaniwan ay itinatago ng mga diplomat ang tunay na dahilan, ngunit sa sandaling ito, naisip kong dapat akong maging tapat. Ang European Union ay naghahanap ng pag-angkin sa ekonomiya. Ang China ay naitulak sa posisyon na pumili at pinili ang Pilipinas. Ngunit hindi iyan ang lahat. Kung gayon humihingi ako ng tawad sa ngalan ng China. Dahan-dahan akong tumayo, yumuko ng malalim. Humihingi ako ng tawad dahil inabandona namin kayo sa loob ng 80 taon. Humihingi ako ng tawad dahil hindi namin kayo dinala pa uwi. At humihingi ako ng tawad dahil hindi namin kayo pinrotektahan ng maayos. Tiningnan ako ni Mr. Cruz nang may pagtataka. Hindi niya inaasahan ang tanawin ng isang opisyal ng China na yumuyuko sa harap ng isang matandang Pilipino. Humihingi ng tawad? Bulong niya. Iyan ang salita na binigkas ko sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng 23 taon ng pagiging diplomat. Nag-angat ako ng ulo at sinabi, ngunit iyan ang salitang kailangang sabihin. Tiningnan ako ni Mr. Cruz nang matagal at dahan-dahang nagsalita. Tatawag ako ng isang pagpupulong. Isang pangkalahatang pagpupulong ng Filipino Community Association. Salamat po. Hindi na kailangan magpasalamat. Kinuha niya ang listahan. Ang mga pangalan na ito ang mga saksi. Sila ang huhusga. Pagkalipas ng 3 araw, naganap ang pangkalahatang pagpupulong ng Filipino Community Association. Mahigit 200 Pilipino ang nagtipon at inilabas ko ang listahan sa harap nila. 53 pangalan. Ang tala na iniwan ng Pilipinas, 80 taon na ang nakalipas. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ipinasa ng mga tao ang listahan. Hinahanap ang pangalan ng kanilang ama, ina, kapatid. Ang mga hikbi ay naririnig sa lahat ng dako. Tumayo si Mr. Cruz, mga kababayan. Naghintay tayo ng 80 taon. Ngayon na ang oras upang magdesisyon tayo. Naganap ang isang pagboto at malinaw ang resulta. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Filipino Community Association na sumusuporta sa kooperasyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at China. Nang umalis ako sa bulwagan, nagtanong ako kay Mr. Cruz, Chairman, talagang iba na sa pagkakataong ito, tama ba? Kung hindi, may problema, sagot niya. Kung hindi, muli tayong pagtataksilan, tumango ako. At noong araw na iyon, natanto ko na ang mga taong inabandona. 80 taon na ang nakalipas ay hindi mga biktima kundi mga nakaligtas. At ngayon sila ay naging sentro, hindi mga bagay na protektado,
Kinabukasan, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang ulat ay nagsabi na may naganap na protesta sa katimugang lugar. Mga 200 tao ang nagtipon sa plaza sa harap ng City Hall. Nagtaas ng mga banner na nakasulat, "Tutulan ang mga negosyo ng Pilipinas." Ang pulo ng kalayaan ay lupain ng Tsina. Agad akong pumunta sa pinangyarihan. Pagdating ko sa plaza, ang mga nagpoprotesta ay sumisigaw pa rin ng mga slogan na palibutan ng pulisya. Maingat kong pinanood ang mga nagpoprotesta. May isang bagay na mali. Ang grammar ng wikang Tsino sa mga banner ay hindi natural. May ilang ekspresyon na hindi kailanman gagamitin ng mga katutubo. Magkakatulad din ang damit ng mga nagpoprotesta, masyadong organisado para sa isang kusang loob na protesta. At ang pinakamahalaga, ang kanilang mga mukha ay hindi mukhang mga lokal na residente. Tinawag ko ang lokal na opisyal, Lee Song, na kumpirma na ba ang pagkakakilanlan ng mga taong iyon nasa proseso, ngunit sinuri niya ang kanyang tablet, namutla ang kanyang mukha. Pangalawang ministro, higit sa kalahati ay mga bagong dating na manggagawa mula sa ibang bansa o isang neutral na bansa sa kanluran. Saan nanggaling? Karamihan ay pumasok sa ilalim ng visa ng manggagawa sa konstruksyon ngunit tila hindi sila nagtatrabaho. Agad kong naunawaan, hindi ito isang kusang loob na protesta kundi isang inayos na protesta. Ang European Union o isang kalaban na kapangyarihan ang nasa likod. Hanapin ang responsable. Nag-utos ako. Isang oras pagkatapos, natukoy ng ulat ang sentral na karakter. David Chen o ibang pangalan ng dayuhan. Isang dayuhan o isang neutral na bansa. Mga 40 taong gulang. Sa labas ay kinatawan ng isang kumpanya ng enerhiya ngunit sa katotohanan ay may kaugnayan sa ahensya ng katalinuhan ng kalaban na bansa. Siya ay nanatili sa lugar na ito sa loob ng 3 buwan. Nakipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at may mga senyales ng paglabas ng malaking halaga ng pera. Agad akong nag-ulat kay Chairman Lee. "Sir, direktang nakialam ang kalaban." Tulad ng inaasahan, kalmado ang boses ni Chairman Lee. Hindi sila mananahimik. Nakontrol na ba ang protesta? Ngunit ang problema ay ang mga lokal na opisyal, ang ilan ay tila nabili. Mabilis na mangolekta ng ebidensya. 1 linggo na lang bago ang forum. Pagkatapos ng tawag sa telepono, muli akong nagtuon sa pag-iimbestiga sa pinangyarihan. Gayunpaman, kinagabihan, naganap ang isang mas seryosong pangyayari, ulat na madalian. Natagpuan ang mga pampasabog sa balbula ng tubo ng gas sa katimugang lugar. Agad akong pumunta sa pinangyarihan. Pagdating ko, nagtatrabaho na ang explosives team. Ano ang sitwasyon? Tanong ko sa opisyal na namamahala sa pinangyarihan. 2 kilograms NG plastic explosives. Pinunasan niya ang pawis habang sumasagot. Kung sasabog ang buong balbula, mapaparalisa ang supply ng gas sa buong lugar. Hindi bababa sa Trebuan. Kinilabutan ako. Hindi ito antas ng protesta. Ito ay malinaw na terorismo. Nahuli na ba ang may sala? Opo, nahuli sa pinangyarihan. Lumingon siya at nakita ko ang isang lalaki na nakaposas, bumubulong sa isang dayuhang wika. Maari bang kumpirmahin ang pagkakakilanlan? Dayuhang nasyonalidad. Pumasok gamit ang visa ng manggagawa sa konstruksyon. Sa sandaling iyon, sigurado ako na ang kalaban ay lumampas sa panggigipit sa ekonomiya, sinubukan din ang pisikal na aksyon. Lumampas na sila sa hangganan. Isang madali ang pagpupulong ang ipinatawag. Nagulat ako ng diretso kay Chairman Lee. "Sir, sinubukan ang kalaban ng terorismo." Nanlamig ang mukha ni Chairman Lee, sigurado? Nahuli ang suspek, umamin. David Chen. Ebidensya ng pag-uusap sa telepono, pagsubaybay sa pananalapi, lahat ay nakuha na. Tinampal ni Chairman Lee ang mesa. Pinili nila ang digmaan, hindi negosasyon. Ano ang gagawin ninyo? Ilalabas ang ebidensya kasama ang listahan sa forum. Ngunit lumabas ang isang hindi inaasahang variable. Ang katotohanan ay ipinahayag, ang nag-ulat ng pagtuklas ng pampasabog ay isang Pilipino na naninirahan sa lugar na iyon. Pumunta ako upang makita ang nagbigay ng impormasyon. Si Hu Dung Tran. Hu Dung. Adapting the name to a Filipino context. Isang Pilipino na mga 30 taong gulang. Ipinanganak siya rito, ang ikatlong henerasyon, na ang lolo ay naiwan noong 1945-1974. Paano mo natuklasan? Tanong ko. Nag-organisa kami ng patrol, sagot ni Dung, upang protektahan ang mga pasilidad sa paligid ng komunidad ng Pilipino.
Pagkatapos ay natuklasan ang isang kahina-hinalang sasakyan at sinundan. Bakit mo ginawa iyon? Sa loob ng 8 taon, walang sinumang nagprotekta sa amin. Ang aming boses ay matatag. Mula ngayon, kami mismo ang magpoprotekta sa aming lupain. Nagulat ako sa pahayag na iyon. Ang mga taong inabandona 80 taon na ang nakalipas ay ngayon ay nagpoprotekta sa lupain. Hindi na sila mga bagay na protektado, sila ay sentro. Nagdagdag si Dung, pangalawang ministro. Alam namin kung ano ang gusto ng kalaban, bakit natatakot ang Pilipinas at bakit kami hinahanap ng China ngayon. Kahit ganoon, nakikipagtulungan pa rin kayo? Hindi kooperasyon. Tumingin siya ng diretso sa akin. Ito ang aming pagpipilian, hindi upang tulungan ang China kundi upang protektahan ang aming lupain. Tumango ako. Naunawaan ng tumpak ng binata na ito ang wika ng diplomasiya. Ang pagkabigo ng terorismo ay nagdulot ng biglaang pagbabago sa pampublikong opinyon. Ang publiko ng China na sa simula ay neutral o nagdududa ay nagsimulang magalit. Ang katotohanan na sinubukan ng isang kalaban na kapangyarihan ang terorismo sa teritoryo ng China ay nagpawalang bisa sa lahat ng politikal na kalkulasyon. Nagbago rin ang mga lokal na residente. Ang pananaw sa mga Pilipino ay nagbago mula sa mga tagalabas patungo sa mga kapitbahay. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagprotekta ng mga Pilipino sa ating lupain, hindi na sila mga multo o 80 taon na ang nakalipas, kundi kasalukuyang mga kaalyado. Isang araw bago lumipad patungong Hainan, nakipagkita akong muli kay Chairman Cruz. Chairman, ilalabas ang lahat sa forum. Alam ko, tumango siya, maninigas ang Pilipinas at maiihiwalay ang kalaban. At pagkatapos noon, ang tunay na simula, pagpaparangal sa 80 taon. Tumingin sa labas ng bintana si Mr. Cruz, pangalawang ministro Wang. Mangako kayo sa akin ng isang bagay. Ano? Sa pagkakataong ito, dapat talagang dumating ang sasakyang dagat, hindi simbolo kundi katotohanan. Yumuko ako ng malalim. Nangangako ako. Papasok ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard sa daungan. Noong gabing iyon, sumakay ako ng eroplano. Tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang kumikinang na mga ilaw ng katimugang lugar. Sa kung saan sa dagat na iyon, ang mga taong nagtiis ng 8 taon ay naghihintay ng bukas. Lumampas na sa hangganan ng kalaban, natatakot ang Pilipinas at nakumpleto na namin ang paghahanda. Ang natitira na lang ay ang pag-aanunsyo ng katotohanan sa harap ng mundo. Iyon ang araw ng pagbubukas ng Hainan International Economic Forum. Mula umaga pa lang, sinuri ko na ang bulwagan. Kinumpirma na kumpleto na ang lahat ng paghahanda. Ngayon ang araw na magbabago ang kasaysayan, hindi ang teksto. Ang pangunahing bulwagan ay puno ng mga internasyonal na delegasyon. Ang Ministro ng Ekonomiya ng Pilipinas, ang pangalawang Ministro ng Komersyo ng kalaban na bansa at maging si Chief Reyes ng Pambansang Seguridad ng Pilipinas ay naroroon. Umupo ako sa pangalawang hanay, pinanood ang pangkalahatang hangin, tensyonado ang delegasyon ng Pilipinas. Matigas ang mukha ng Ministro ng Ekonomiya habang si Chief Reyes sa tabi ay patuloy na nagbubuklat ng mga dokumento. May pakiramdam sila na may mangyayari ngunit hindi alam kung ano talaga. Iba naman ang delegasyon ng kalaban. Ang pangalawang Ministro ng Komersyo ay nakaupo ng komportable, tahimik na nakikipagpalitan ng salita sa kanyang mga tauhan. Tila hindi pa nila alam na natuklasan na ang kanilang operasyon. 10 ng umaga. Pumasok ang delegasyon ng Pilipinas. Pinangunahan ni Chief Reyes na sinundan ni Maria Elena Santos. Dumalo siya bilang tagapayo para sa gobyerno ng Pilipinas. Nang umupo sila sa itinalagang upuan, nakatuon ang tingin ng delegasyon ng Pilipinas sa kanila. Nagpalitan kami ni Chief Reyes ng maikling tingin. Kalmado ang kanyang ekspresyon ngunit matatag ang kanyang mga mata. Ngayon, hindi dumating ang Pilipinas bilang tagalabas kundi bilang pangunahing karakter. 11 ng umaga, pumasok si Chairman Lee. Ang buong bulwagan ay natahimik, lahat ng mga mata ay nakatuon sa plataporma. Dahan-dahan siyang umakyat at tumingin sa inihandang draft, ngunit hindi niya binasa ang draft. Mga kagalang-galang, nagsimula si Chairman Lee. Ngayon, gusto kong magsalita tungkol sa kasaysayan, hindi kooperasyon sa ekonomiya. Nagbago ang hangin sa bulwagan. Ang pagsasalita tungkol sa kasaysayan sa isang economic forum ay hindi karaniwan. Agosto 15, 1945, nagtapos ang ikalawang digmaang pandaigdig.
Nang kinuha ng ating mga naunang unit ang lugar, 43 Pilipino ang naiwan. Ang boses ni Chairman Lee ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi namin sila naasikaso ng maayos sa loob ng 80 taon. May pag-iingay sa hanay ng delegasyon ng Pilipinas. May binulong ang ministro ng ekonomiya kay Chief Reyes. Umiling si Mr. Reyes. Ngayon, gusto kong bayaran ang utang na iyon. Nagbigay senyas si Chairman Lee at isang napakalaking dokumento ang ipinakita sa screen. Ang huling listahan ng mga Pilipinong mamamayan na naiwan na inihanda ng naunang unit noong 1945,974. Nagsimulang magpalit ang screen. Ang mga walang katapusang pangalan ay dumaan. Jose Van Hoan, Maria Lim, Pedro Santos. Ang buong bulwagan ay natahimik hanggang sa hindi marinig ang paghinga. 43 katao, sabi ni Chairman Lee, ang tala na inihanda mismo ng Pilipinas at iniwan. Sa hanay ng Pilipinas, namutla ang mukha ng Ministro ng Ekonomiya. Yumuko si Chief Reyes. Ang buong delegasyon ng Pilipinas ay nagyelo. Ngayon, pipirmahan ng China ang kasunduan ng kooperasyon sa Pilipinas. Inanunsyo ni Chairman Lee, sumang-ayon kami sa karapatan sa pagmimina sa katimugang bahagi, karapatan sa pagpapatakbo ng daungan at ang pagtatatag ng isang espesyal na autonomong rehiyon ng Pilipinas. Tumayo si Chief Reyes at umakyat sa plataporma. Nagkamay ang dalawang tao, sumiklab ang flash ng kamera. Sa sandaling iyon, nagsimulang muling iguhit ang mapa ng kanlurang dagat ng Pilipinas. Mula sa hanay ng kalaban, nag-angat ng kamay ang pangalawang ministro ng komersyo, itinuro ni Chairman Lee at tumayo siya. Mr. Chairman, ang pagmimina ng enerhiya sa kanlurang dagat ng Pilipinas ay napag-usapan na ng China at European Union. Ang interbensyon ng ikatlong partido ba ay isang aksyon ng pagwawalang bahala sa kasalukuyang kasunduan. Matatag ang kanyang boses. Sandaling nanahimik si Chairman Lee at pagkatapos ay nagsalita. Pangalawang ministro, magkaiba ang negosasyon at kahilingan. Ang 70% ay hindi negosasyon kundi pag-angkin. Nag-ingay ang buong bulwagan. Inilabas ni Chairman Lee sa publiko ang kahilingan ng kalaban at muling nagbigay senyas si Chairman Lee. Nagpakita ang screen ng isang bagong dokumento. Dokumento tungkol sa terorismo sa tubo ng gas, larawan ng pampasabog, nahuli na suspek at recording ng tawag kay David Chen. Pinili ng kalaban ang paninira, hindi negosasyon. Malamig ang boses ni Chairman Lee. Ang ebidensya ng pagtatangka nilang terorismo sa teritoryo ng China ay narito. Namutla ang pangalawang ministro ng kalaban, sinubukan niyang tutulan agad, ngunit nawalan ng salita sa harap ng ebidensya. Ang buong delegasyon ng kalaban ay nayanig. Sa sandaling ito, isang kamay mula sa panig ng Pilipinas ang nag-angat. Sabi ng Ministro ng Ekonomiya sa nanginginig na boses, Mr. Chairman, ang katimugang lugar ay nananatiling isang lugar na may soberanya na hindi natukoy sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang kahilingan ng Pilipinas ay may bisa pa rin sa legal na aspeto. Dahan-dahang tumingin si Chairman Lee sa Ministro. Ministro, nagsasalita ka ba tungkol sa batas? Opo, kung gayon, hayaan mong magtanong ako. Ang boses ni Chairman Lee ay mas malakas kaysa sa buong bulwagan. Noong 1945,1974, sino ang nag-abandona sa 43 Pilipino? Nagbukas ang bibig ng ministro, ngunit walang lumabas na salita. Bago humingi ng teritoryo, dapat ipaliwanag ng Pilipinas ang tungkol sa pag-abandona sa tao. May karapatan ka bang magsalita tungkol sa batas sa harap ng mga pangalan na ito? Ang buong bulwagan ay nalunod sa katahimikan. Walang sino man sa delegasyon ng Pilipinas ang makatutol. Yumuko si Chief Reyes, namutla ang ministro at umupo. Sinabi ni Chairman Lee ang huling salita, binabayaran ng China ang utang 80 taon na ang nakalipas at dapat aminin ng Pilipinas ang kasalanan. 80 taon na ang nakalipas. Naganap ang seremonya ng pagpirma. Pumirma si Chairman Lee at Chief Reyes sa kasunduan. Ang sandaling iyon ay ipinalabas ng live. Sa harap ng buong mundo, nagbago ang may-ari ng lugar na iyon. Tumayo ako sa likod ng bulwagan, pinanood ang tanawin. Nayanig ang Pilipinas, nahiwalay ang kalaban at nabawi ng mga Pilipino ang mga inabandona pagkatapos ng 80 taon. Lumapit sa akin si Maria Elena Santos at tahimik na sinabi, Pangalawang Ministro Wang, sa pagkakataong ito, talagang darating ang sasakyang dagat, tama ba? Tumango ako. Sa susunod na linggo, papasok ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard sa daungan
Nangingilid ang kanyang luha. Ang sasakyang dagat na hinintay ng aking lolo't lola pagkatapos ng 80 taon ay sa wakas ay dumating. Sa halip na sumagot, yumuko ako ng malalim. Ngayon, nagbago ang takbo ng kasaysayan at ang mga taong inabandona sa loob ng 80 taon ay sa wakas ay naging may-ari. Nasaksihan ng mundo na ang diplomasiya ay nagtatapos hindi sa mga numero kundi sa mga pangalan. At ang pinakamalakas na sandata ay hindi pera kundi mga tala. Pagkatapos magtapos ang forum, nagsimula ang tunay na laban. Nagprotesta at pinuna ng media ng Pilipinas ang Tsina sa pakikialam sa kasaysayan at naglabas ng pahayag ang kalaban na nagsasabing ito ay pakikialam sa panloob na usapin. Gayunpaman, tumalikod ang pampublikong opinyon ng mundo sa harap ng 43 pangalan na wala ng kapangyarihan ang lahat ng pagtutol. Pagkalipas ng 2 araw pagkatapos ng forum, nasa katimugang lugar akong muli. Sa pagkakataong ito ay para sa pagpirma ng huling kasunduan, ang lugar ay ang Daungan, kung saan 80 taon na ang nakalipas, namatay ang mga Pilipino habang naghihintay ng sasakyang dagat. 10 ng umaga, nagtipon ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa sa lugar ng pagpirma. Si Chairman Lee, ang punong ministro ng Pilipinas at ako, dumating din ang delegasyon ng Pilipinas bilang mga taga-masid. Ngunit ang kanilang ekspresyon ay sa mga taong umamin ng pagkatalo. Hindi dumating ang kalaban. Sa halip ay naglabas sila ng pahayag mula sa kanilang kabisera na nagsasabing ang unilateral na desisyon ng Tsina ay nagdudulot ng pinsala sa katatagan ng rehiyon. Bago pa man ang pagpirma, isang opisyal ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas na dumating bilang kinatawan ng tagamasid ay tahimik na lumapit kay Chairman Lee. Mr. Chairman, nagpahayag ng panghihinayang ang gobyerno ng Pilipinas sa kasunduan na ito. Tiningnan siya ni Chairman Lee. Panghihinayang? Kung hindi kayo sang-ayon? Magprotesta? Malamig na sagot ni Chairman Lee. Ngunit ang isang bansa na nag-abandona sa tao noong 1945,1974, paano titingnan ng mundo ang kanilang paghingi ng teritoryo? Wala nang masabi pa ang opisyal ng Pilipinas. Yumuko siya at umatras. Naganap ang seremonya ng pagpirma. Isang dokumento na papasok sa kasaysayan sa ilalim ng pangalang kasunduan sa Pulo ng Kalayaan na unang pumirma si Chairman Lee, pagkatapos ay ang punong ministro ng Pilipinas. Ang tunog ng panulat na dumampi sa papel ay malinaw na naririnig sa katahimikan. Ang pangunahing nilalaman ng kasunduan ay malinaw, tinitiyak ang 50 taon ng karapatan sa pagmimina. Magkasamang pagpapatakbo ng Daungan, pagtatatag ng isang espesyal na autonomong rehiyon ng Pilipinas at tinitiyak ang karapatan sa malayang pagpipilian sa pagbabalik sa bayan o paninirahan para sa mga Pilipino. Nang matapos ang pagpirma, may palakpakan. Ngunit tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang Daungan at doon nagtitipon ang mga Pilipino. Naghintay sila para sa araw na ito sa loob ng 80 taon. 1 ng hapon, dumating ang kritikal na sandali. Lumabas sa abot tanaw ang isang sasakyang dagat, Philippine Coast Guard, Philippine Navy. Ang bandila ng Pilipinas ay kumakaway sa sasakyang dagat. Ang sandali na pumasok ang sasakyang dagat ng Pilipinas sa lugar na iyon pagkatapos ng 80 taon. Bumaba ako sa Daungan. Si Chairman Cruz at daan-daang Pilipino ang nagtipon sa bintana. Tahimik silang nakatingin sa sasakyang dagat. Ang mga luha ay umaagos sa mga mata ng mga matatanda. Ang mga kabataan ay napahawak sa hininga. Dahan-dahang lumapit ang sasakyang dagat sa Daungan. Bumaba ang Honor Guard ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at itinayo ang bandila ng Pilipinas sa lupain na iyon. Sa sandaling iyon, sumabog ang mga iyak at hikbi sa gitna ng mga Pilipino. Lumakad si Chairman Cruz. Tumayo siya sa gilid ng bintana, tiningnan ang sasakyang dagat ng matagal at dahan-dahang lumuhod. Ama, ina, nanginginig ang kanyang boses. Sa wakas dumating na ang sasakyang dagat. Ang sasakyang dagat na hinintay natin ng 80 taon ay dumating na. Ngunit ang sasakyang dagat na ito ay hindi ang sasakyang dagat na magdadala ng tao, ito ay ang sasakyang dagat na bumabalik. Ang ebidensya na ang mga inabandona ay ngayon ay naging may-ari. Tumayo ako sa tabi ni Chairman Lee. Tahimik din niyang pinanood ang tanawin. Donghai, ginawa natin ang tama, hindi ba? Hindi ko alam kung iyon ang tama, sagot ni Chairman Lee. Ngunit iyon ang kailangang gawin.
Walang humpay tayong pupunahin ng Pilipinas. Hayaan mo silang punahin. Alam na ng mundo kung ano ang ginawa nila 80 taon na ang nakalipas. At ang kalaban ay lumampas na sa hangganan at dapat magbayad. Tumingin si Chairman Lee sa daungan. Mula ngayon sa lugar na ito, ang Tsina ay tatayo kasama ng Pilipinas. Ako si Wang Donghai. Nagtrabaho ako bilang isang diplomat sa loob ng 23 taon. At naniniwala na ang mga desisyon ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng emosyon. Ngunit kung mayroon man akong natutunan dito, iyon ay ang diplomasiya ay hindi pinapagana ng mga numero kundi ng mga pangalan. At ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi baril kundi alaala. Nanalo ang Pilipinas hindi dahil sa malakas sila, kundi dahil hindi sila nakalimot sa loob ng 80 taon. Tumingin ako sa dagat at naisip, ang kapangyarihan ng isang imperyo ay hindi nagmumula sa teritoryo kundi sa pangako. At ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-angkin sa lupain, kundi ang pagbawi sa tao. Kumakaway ang bandila ng Pilipinas sa daungan. Ang bandila na bumalik pagkatapos ng 80 taon. Iyan ang tagumpay ng mga inabandona.